Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, batiin po muna natin yung mga katabi natin. Good evening po. At ngitian, welcome po sa ating midweek service ngayon pong gabi. Tayo po ay tumayo para po sa paghahanda ng ating mga puso at isipan sa pananambahan ngayong gabi. Tayo po ay umawit sa Lord. Tunay po na nais natin ay purihin ang ating Diyos na buhay. Nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Diyos. Sa bigat at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, ibigin ka sa aking buhay, ibigin ka sa lahat ng bagay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Aming Diyos, na dakila at mabuti sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa gabi po ito, sa inyong pong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala na inyong pong pinapalala sa amin. Salamat, Lord God, na tunay po na hindi mo po pinapabayaan ang iyong mga anak na nagtitiwala, Panginoon, at inibig ko sa iyo. And Lord, ngayon pong gabi, kami po ay lumalapit. Humingi po kami ng tawad, Lord, sa aming pong mga nagawang pagkakamali, Panginoon, mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo pong harapan. Linisin mo po aming mga puso, aming pong mga isipan, at maging karapat-dapat, Lord, sa iyo pong harapan. At sa aming pong pagsamba ngayong gabi, bilangin po namin na ikaw po'y mamuna sa aming pong pag-aawitan, Panginoon. Mabigyan ka ng mataas na pagsamba, ma-worship ka, Panginoon, spirit and in truth, Panginoon, at sa mensahe, Lord, na amin pong mapapakinggan ay maunawaan po namin ito. Buksan mo, Lord, yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, ma-apply po, Lord, ito sa amin pong mga buhay. At i-bless mo ang aming pong speaker ngayong gabi, ang kalakasan, karunungan, Panginoon, pagkalubos sa kanya. At kami pong mga makikinig, Panginoon, ay bigyan mo, Lord God, na puso, Panginoon, na bukas sa mga mensahe, Lord, na nais mo pong ituro. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maging mo ang mga workers, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain. Gabayan ang kalakasan, Panginoon. Maging ang mga may sakit, Lord God, patuloy po namin pinag-pray na ang lubos po kagalingan, panunumbalik, Lord, ng kanila pong kalakasan at kanila pong maranasan, Lord. So yun po, Panginoon, pinag-pray lahat po ng ito at aming pong kiniklaim ang katagumpayan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong pong mataas na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Malakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na magpakailanman at pagpupuni ay ibigay natin sa ating Diyos na buhay. Ako'y pasamba dahil sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang
pag-serve sa aming mga sarili. Hindi ikaw lamang, Panginoon, ang dapat na maluwalhati, madakila, Panginoon. Sige po tayo po lumamit sa iyo. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilalaban dakilaan mo. Kulang na ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapahan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Muli po magandang gabi at dahil po tayo sa mga announcements po for this week and mga upcoming activities po ng ating national and district. Para po sa worship service ayon sa Isidro, ito po ay every Sunday at 2 o'clock po ng hapon. For midweek service and prayer meeting next Thursday po, October 24, 7 p.m. Speaker, Sister Maricar, Worship Leader, Brother Ray Losada, Usher, Sister Patricia, and Testimony, Brother Albert Jacinto. Yan, para po sa mga prayer requests natin, kindly send po doon sa ating group chat para na isasama po natin sa pinagpe-pray kapag during po ng ating prayer meeting.
And ito po yung ating Workers' Day Appreciation para po sa darating po na linggo. Bless your workers in the best way you can. Ano man po yung mga pamamaraan natin para maipakita yung pasasalamat at pagkilala sa ating pong mga workers ay pwede po natin itong gawin sa darating po na Sunday. Ang speaker po natin on Sunday ay yung pong lingkod, worship leader, Sister Mary Joy, tithes and offering encouragement, Brother Michael, usher po, Sister Jasmine, and flower sponsor Barsa Family. And tuloy-tuloy po yung Aita Community Mission every Saturday po, 8 o'clock a.m. Inaanyahan po namin na yung bawat kapisanan ay tumuwang sa pagpunta po doon sa mga bata and may mga kababaihan, kalalakihan din po doon sa Aita Mission. And ito naman po sa gawain po ng NCR1, Lam Drum Class. Ang magtuturo po ay si Kuya Ryan. Sa October 26 po ito sa IRM Ministries Chorillo. Ang oras po ay 9 a.m. to 3 p.m. And IRM National Intercessory Ministry, Sulong 9. Ito po ay gaganapin sa November 9, 2024 per district po. Gawain siya ng national pero per district po yung pagsasagawa. Next po. And gawain naman po ng YWAP NCR1, Worship Night, Rise Up po ang kanilang title. November 16, Saturday po ito, 6 p.m. to 9 p.m. May mga nakalagay po na prices po ng mga ticket. And ang venue po ay sa Function Hall D. Marikina Convention Center. And ito po yung gawain ng IRM National Worship and Discipleship, November 30, 2024 sa IRM Cathedral po ito gaganapin. At para naman po sa ating testimony, sharing of what God has done sa mga buhay po natin, mga blessings, pag-iingat, kagalingan na narasan po natin mula sa Panginoon. Palakpakan po natin, Brother Reynan Lazaro. Hello. Ayan, muli po, magandang gabi sa ating lahat. Something po na ito po sharing time. Nasa po kong i-share sa inyo na si May po ngayon nasa bahay na po siya. So pinaka-ulit na po sa aming tahanan. Sabi nga po diba na dapat your family is your ministry din dapat. Na parang hindi na nakafocus lamang sa church ministry. But still, syempre, na your family should be your first ministry sa buhay po natin. Pagdating sa akin pong work, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat, paggabi sa araw-araw, sa aking pong pagbabiyahe, bigay sa akin pong kalakasan na kanya pong binibigay sa karunungan, sa akin pong work, bigay sa akin pong family, sa kanya pong pag-iingat, sa akin pong mga magulang, mga kapatid din po sa isa po mga blessings na patuloy po binibigay sa aking pong family, sa mga babies ko po. Salamat din sa kanya po magbibigay ng kalakasan, nakakatawa dahil napakabigat na po nila. Sila po ay 6 kilos something na po. Bagamat sila po ay 7 months pa lamang po this month. So sa Diyos po, sa kanya po mga binibigay ng mga blessings. Ito po ang Panginoon sa ating buong buhay. To God be the glory po. Salamat po, Brother Reynan. And dako naman po tayo sa pakikinig po ng mensahe ng Lord. Yan, handa po natin ang ating puso, isipan sa pakikinig po ng message na share po sa atin ng ating Brother John Kirsch. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Then, ayun na, di pa ako nag-start pa, pinapawisan na ako. And, papasalamat ako kay Lord sa kapatuloy niya dahil nabigyan po ako na makapag-share ng Bible verse hanggang sa mapag-aralan natin. Ayun nga po, inaanyahan ko po wala na ito ngayon po tayo babasa dito po sa Genesis chapter 6, verse 30 hanggang 22. Nasa screen po ang English and also basahin ko po ang Tagalog. It
Sabi po dito, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipunin ko ang mga tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan na ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang dahon na may mga silip. Pahiran mo ng alkitra ng loob at labas. Ang dahon na gagawin mo ay 450 tampak na taba, 75 ang luwag at 45 ang taas, 16. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, isang talampakan at kalahati mula sa dulo. At gawin mong 3 grado ang dahon at lagyan mo ng pintuan at tagiliran. 17. Sabi po dito, malulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. 18. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong mga asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila at pumasok kayo sa tao. Magsakay ka ng isang pares na bawat uri ng hayop at huwag mong babayaang mamatay. 20. Magsakay ka rin ng isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop na gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. 22. At ginawa ni Noel at ang utos sa Ina ng Diyos tayo po kaya Lord, mga sila, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi nito, Panginoon, kami namin ito, Panginoon, Lord, para mag-aaral ng salita mo, Panginoon. May mapag-aralan namin ito, may sa puso namin, may lagyan namin po sa puso, isipan namin, ito pong aming sa pangalan Jesus. Amen. And tayo po yung mga kaupo na po. Ayan po, siyempre lahat mga po siguro alam ng istorya ni Noah, The Noah's Ark. And yan po ang title ng ating pag-aaral, The Noah's Ark and the Representation of Jesus Christ. I-discuss natin later bakit ito na represent of Jesus Christ. Kaya, ito po ang sabi po dito. Sinabi ng Panginoon, di ba? I'm going to put an end to all people. For the earth is filled with violence because of them. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon? Siyempre, violence. Ano ba yung violence? Ano meron sa violence? Violence is to abuse, damage, destroy by using physical force. If we compare the violence sa araw nila Noah and sa ngayon, ano po ang mas masama? Pares po silang masama. Ang pinagkaiba lang nga ng violence sa ngayon is mas lalong masama. Why? So, siyempre nakikita natin by influensya, by using social platforms and social media, nakikita ng violence, even the kids, makikita nila yung violence na hindi naman dapat nila makita. Kaya nakikita ng mga bata, hindi naman dapat nila makita. Kaya they are using internet like YouTube. Marami tayong makikita doon sa YouTube na ito na mga pambata, pang-kids, na akala natin is nakakatulong sa mga kids natin, but hindi pala natin alam na may violence po dun sa video na yun. Tinuturuan nila yung mga kids na gumawa ng ganito, ganyan. So makikita niyo po marami po dun sa... Actually, hindi ko alam kung bakit hindi nila binaban. Ayun po. And also, sa advice ko sa mga parents, syempre, na syempre, i-guide natin yung ating mga kids na huwag na masyadong gumamit ng mag-mobiles, and also manood sa mga. Kasi may mga times na hindi mo alam na meron na silang napapanood na gano'n, na-use yung violence. Actually, violence is everywhere, lalo na sa pera. So kung nabalitaan niyo po ba yung pinapatay ng tayo sa pera.
yung mag-asawa po, syempre. Kung updated po kayo sa mga storya, ayun nga po, it's because of money. So, ayun po, isa po yun na cause of violence. Okay. Now, ang sabi ng Diyos kay Noah na gumawa siya ng bagong regalo sa cypress. In English, cypress po. Ano po ang cypress po? Anong meron sa cypress wood? Ang cypress wood po is water resistant, rot and insect resistant, and also long-lasting and lightweight material. Now, I'm asking you, ano po ang mas matibay, kahoy or bakal? Pag tinanong ko po kayo, anong mas matibay, kahoy or bakal? Bakal, syempre. Sa... Pasensya. Yun, in reality, sasagot po natin is bakal. Yung sagot na karamihan, di bakal, right? Meron pong sino pa nakakalam ng Titanic? Siyempre, lahat alam niyo po yun, no? Titanic is constructed of thousands of 1-inch mild steel plates and 2 million steel and rotten iron rivets. Ang Titanic ay gawa sa bakal. Nakita na lang po, 2 million steel and iron rivets. Ang sabi mo ng captain po ng ng Titanic, sinabi na po doon na even galing sa couldn't sink the ship. Now, I'm asking you see what happens in the Titanic. Lumubog po ito, di ba? Yung Titanic po hindi po nakaranas na the flood, the great flood na sinasabi doon sa Bible. So, Speaking na. ayan, makati po sila lang muna po. Ganito po kasi pagpasaway. Yun na. Okay na yan. Okay na, dito po tayo sa Titanic na lumabog na. Ayun yung sabi ng captain na even God himself couldn't sink the ship. But you see what happens to the Titanic? Lumabog po yun. But yung Noah's Ark, kung titignan po natin, hindi po siya lumabog. Why? Because he follows the command of Jesus. Sumunod siya sa Panginoon. Ano ba makukuha natin pagka tayo sumunod? Siyempre, tayo maliligtas. Tayo hindi mapapahamak. Ngayon, sabi ng Panginoon, papalubugin niya ng tubig ang buong daigdig at nalipa lahat ng buhay sa balat ng lupa. This flood is hindi ito katulad ng mga nakikita natin na yung babaha dyan ng mga pagka may mga bagyo. Ayun, di katulad ng may mga bagyo dyan. Yung mga nararanasan natin, may storm. About that, this flood is worse than that. Worse than the tsunami. Kumbaga, kagimbal-gimbal scary. May video po na ipa-play pa. Papakita ko ng example nito. Yeah, sige, play mo. Ano po ito? Isang example lang po ito.
Okay, thank you po. This is just an example video. Wala po akong mahanap na maganda example yan lang po nakita ko. Kung makikita nyo yung the blood na pinakita ko doon na yung tubig is higher than mountain. Do you think you will survive that? No. Grabe po, di ba? Everything on earth will perish. So tingin mo ba pag sinalubong ka ng ganang tubig is mabubuhay ka kaya? No. Sa mga pangalan natin, di ba? Sa mga namamatay na. What if kung ganun pa? Maraming mamamatay pa kaya pag ganun, di ba? Grabe yung magaling ng Panginoon. So, dahil kasi yan sa kasamaan ng tao. Sobrang kasamaan. Now, sa tingin nyo ba kung hindi nakipagsundo ang Panginoon kay Noah, we are still here? Yan. Siyempre hindi. Kaya ginawa ni Noah yung sinabi ng Diyos, inutos sa kanya, ginawa niya. Naligtas sila. Also the family and the animals. Kasi sinabi dyan sa verse nga, baka lilipunin niya eh. Lahat ng merong buhay, nilipol, wipe out. Ayun po. And what did it all? Lahat ng utos ng ating Panginoon. Ang ginawa niya sila ay naligtas. And now, tayo ay nanap sa exciting part na teach. Ngayon, why is it this Noah's Ark is the representation of Jesus Christ? Ngayon, pag-aralan. Noah's Ark is built or ginawa dahil sa kasalanan ng tao, kasamaan, because of sin. You know, violence is equal to sin, right? Hindi naman tama yung violence. Now, sino nag-utos kay Noah? Siyempre ang Panginoon. Now, paano naging presentation ng Noah's Ark? Paano naging representation of Jesus Christ itong Noah's Ark? Noong time ni Noah, wala pa si Jesus Christ. Tama po, di ba? Ayan. Okay. Imagine this. Noah, the ark, and the flood. So, the flood is, ano po yung wipe out ng the flood? Yung mga taong makasalanan. Right? Yes. Yan na, sunod po kayo. Ngayon, tayo po equals to Noah, Jesus Christ equals the blood. Now, bakit namatay si Jesus Christ? Because of sin. Diba? Tinubos niya yung ating mga kasalanan. Amen po? Wala. He died for us because of our sin. The Bible tells us that the end is near. Are we truly convinced? Are we listening carefully to what God tells us we must do to save ourselves and families? Binigyan na tayo ng part, which is si Jesus Christ. He is the door to save ourselves and have eternal life. Amen po? And sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse, the end of all things is near.
Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray. Kung aware po tayo sa mga nangyayari na sa mundo, nakita na po natin na the end is very near. Yung mga nangyayari, gera sa Israel, it's all been prophesied na sa Bible, which is yung iba is mangyayari pa lang. Pero talagang papunta na dun eh. Kung nakita niyo po sa Ezekiel, chapter 38 to 39. Kailan po tayo lalapit sa ating Panginoon? Magka nakaranas na po ba tayo ng nagkabombahan na? Nagkaroon na ng lindol? Nagkaroon ng storm and nagkabaha? Kailan pa po tayo babalik sa Panginoon? Andiyan na si Jesus Christ. Naghihintay, sisilbing bilang ark para tayo iligtas sa kasalanan. So I encourage you na lumapit tayo sa ating Panginoon para maligtas sa ating kasalanan. Thank you po and to God be the glory. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Kuya John, sa mensahe. At bukas po ay birthday po niya. Happy birthday. Happy birthday po, Kuya John. And ako po tayo sa tithes and offering. Tatawagan po ang ating usher, Brother Boy. Brother Boy Adriano. Kasabay na pagsabay, pagpupuri. Yes, Lord God, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon Jesus. Tunay, Panginoon, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng papala sa bawat araw na aming buhay. Mga biyayang ito na namin natanggapin ng sa sa aming buhay. Maraming salamat po, nawa, Panginoon. Magamit po ito sa inyong mananay sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Kuya Boy. At tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing song. Awitin po natin alay sa pagsamba. Ang papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa aming pong malayang pagpupuri, sa malayang pagsamba sa gabi po ito. Salamat din, Lord, sa iyong pong mga salita na aming napag-aralan, na Lord, sa aming panahon, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming pag-asa, gaya ng daong na nagsimbolong pag-asa ng buhay. Na sino mang, Lord, nakasakay po doon ay tiyak na naligtas. Gayun din po sa aming panahon na sino mang sasampalataya po sa iyo ay tiyak na maliligtas at hindi mapapahamak. Dinadalangin ko po, Lord, na patuloy po namin dalhin ang iyong salita, pahayag ang iyong kabutihan, pahayag ang iyong pagliligtas, sapagkat, Lord, marami pang tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan po namin pumilos, kailangan po namin gumawa, kailangan po namin silang abutin upang, Lord, ipakilala ka, upang, Lord, dalhin sila sa iyo, upang, Lord, sila ay maging bahagi ng iyong kaharian. Dumadalangin din po ako, Panginoon, pagkaloob mo po ang kalusugan, kalakasan, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, ang lalang patuloy mo pong pagpapalalim at pagpapalago sa aming pananampalataya. Ingatan mo po ang iyong mga anak, ang gayon din po ang kanilang buong pamilya. I-bless mo po ang kanilang mga trabaho, kanilang mga buhay, at dalangin ko ilayo sa anumang pong uri ng kapahamakan, anumang uri, Lord, ng karamdaman gawa ng kaaway. Ang iyong proteksyon, ang iyong pangunguna, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagsama, ang aking dalangin na maranasan po ng bawat isa po sa amin. At patuloy, Lord, sa aming buhay, Ikaw ang aming paglilingkuran, Ikaw ang aming sasambahin, Ikaw ang aming ipakikilala sa mundong ito na aming ginagalawan. Gamitin mo po kami, Lord, ayon po sa iyong mga plano. At Ikaw ang Diyos na manguna sa iyong mga anak upang, Lord, ang aming buhay ay tunay nga, Lord, maging kagamit-gamit, Lord, sa iyong kaharian. Sa sandali po ito, Panginoon, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyo po mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord is restoring you. Make His face shine upon you. Give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless po tayo magkamayan.